Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joro. Tubong Leyte pero kasalukuyang nasa Cagayan. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa mga naganap ng minsang nagbakasyon kami sa bahay ng tiyo ko. Nangyari ito dekada 90 sa Biliran. Kakatapos ko lamang ng high school noon. Sakto at nakauwi din ang kapatid ko mula Japan kaya napagpasyahan talaga ng pamilya namin na magbakasyon sa magandang lugar. Hindi naman maipagkakaila na maganda talaga ang Biliran. Ito din ang paboritong lugar ng nanay ko kasi nga dito siya lumaki. Nakapangasawa siya ng taga-Ormoc at dito na sa Ormoc binuo ang pamilya. 2 araw ang paghahanda noon. Maraming pinamili ang kapatid ko. Maraming pera buhat ng Japan galing. Tsaka magandang trabaho niya ron. Hindi kasambahay kung hindi isang trabahante sa isang malaking kumpanya. At may ranggo itong kapatid ko na ito. Hindi ko itatanggi na may kaya talaga kami sa buhay. Kapwa profesional ang mga magulang namin. Guro ang nanay habang ang tatay ay inhenyero. Sila po si Nanay Esme at Tatay Randolph. Hindi totoong mga pangalan. Habang ang kapatid ko naman ay si Kuya Johnny. Bukod sa may sariling kita ang mga magulang ko, sagot pa ng kuya ang lahat. May sa pagkabinabai po itong kapatid ko kaya hanggang sa mga puntong yon ay walang asawa. Matanda ito sa akin ng halos 10 taon. May sasakyan at talagang hindi kami hirap noon sa kahit na anong transaksyon at transportasyon. So ayun na nga. Matapos ng 2 araw ay bumiyahe na kami. Tanghali na kami nakarating. Pagkabungad namin doon ay medyo off ng konti gawa ng parang hindi masaya ang tiyo. Sinalubong kami sa may bulwagan pero alam mo yung parang nag-aalala. Maging ang mga anak niya ay makikitang balisa. Hilaw na hilaw ang ngiti. Hindi na namin ito pinagtuunan ng pansin. Matapos madiskarga ang lahat ng mga dala at kaagad naglibot ako sa paligid. Namiss ko din ang lugar gawa ng napakasariwa talaga ng hangin dito. Nasa bukid banda ang bahay. Tanaw na tanaw ang iba. Kabuuan ng Naval. Etong bahay na ito, ang bahay na tinitirahan nila Tiyo Buboy. Hindi niya totoong pangalan. Kumonyon. Sila ang umukupa kasi nga si Tiyo ang napagkatiwalaan nito. Pero malaya kaming magbakasyon gawa ng malaki naman ang tahanan. 2 palapag na may 4 na silid sa itaas at 2 sa ibaba. Malapad at gawa sa purong kahoy na matitibay. Ancestral house ito. Nasa malawak na espasyo ito. Doon sa unahan pa makikita ang mga kapitbahay. Marami. May magkakalapit at may magkakalayo. Magandang pagkakapwesto ng tahanan kasi nga nasa ibabaw ito manda. Gaya ng sinabi ko, makikita ang kabuuan ng Naval. Napansin-pansin talaga na parang may problema ang pamilya. Hinahanap ko noon ang asawa ng tiyo na si Tia Suela. Pero wala. Nagtungo ako sa may kilala ko roon na kaanak lang din namin. 3rd cousin. Gumala lamang ako at nangamusta. Pero nang humarap ang pamilya nito sa akin ay parang hindi masaya. Nakangiti pero malikot ang mga mata. Dito ay medyo nabati ang atensyon ko. Kung kaya naman sinabi ko kung may problema ba. Si Tiyo Buboy at ang mga anak nito parang malungkot pa nang makita kami. Tapos ganun din ang naramdaman ko sa kanila. Walang nakatugon kaagad. Kapansin-pansin na wari iniisip pang sasabihin. Hanggang sa itong si Roger, 3rd cousin ko, sinabing wala naman umano. Nagulat lamang daw sila sa pagbisita namin dahil hindi nila inaasahan. Pinapasok ako ng bahay. Doon ko pa naramdaman na galak ang mga ito.
Nakipagkwentuhan ako. Tapos mga dapit hapon noon, nagpaalam na akong uuwi na. Tinawag ako ni Roger sa likod ng bahay. Napakunot ang mukha ko gawa ng parang may kakaibang sadya. Lumapit ako tapos sinabi nito na mag-iingat daw kami sa bahay. Kapag matutulog na, tiyakin na nakasara ang pintuan nun. Ultimong ang bintana. Tinanong ko siya kung bakit. At ang sagot niya, "May aswang dito. Gumagala. Sobrang agresibo. Ito yung dahilan kung bakit nabigla kami nang makita kayo. Huwag mo na ding ipagtaka na yung reaksyon ng tiyo mo Kasi nga ang kadalasan binibiktima yung dayo Sabihan mo yung mga magulang nito. Sana walang mangyari." Para bang matatawa ako nun. Nagpipigil lamang tapos tumatango bilang pagtugon. Pero sa loob-loob ko talagang tumatawa na. Naniniwala naman ako sa aswang pero sa dami ng lugar. Bakit doon pa, diba? Kaya hindi yun gaano kapulido para sa akin. Pagka-uwi ko naman, naroroon sila sa may sakahan. Nangunguha ng niyog at nilagyan ng gatas. Nasa likod si Tiyo, nagkakatay ng manok. Nagtanong ang mga magulang ko kung saan ako galing. Dati pa daw kapag napapadako na sa lugar nawawala kaagad ako noon. Sabi ko naman nariyan lamang sa mga kaanak. Yun kasing third cousin ko. Kababata ko ito tapos kalaro ko ito nung maliit pa. Kada bakasyon kasi ay naroroon talaga kami. Natural lang naman sa mga kaanak ang mabuting pakikitungo sa mga bisita. Nakalimutan ko yung mga sinabi ni Roger. Hindi maselan ko kaya hindi na sumagi sa isipan ko. Nagtanong ako sa kung nasaan ba ang asawa ng tiyo, na bakit hindi ko man lang nakita. Ang sabi naman ni Tatay Randolph ay hindi niya rin napansin. Pero ayon naman sa tiyo namin ay may nilakad lang. Sa susunod na linggo pa daw ang balik nito. Namatay daw kasi ang kaanak na taga San Isidro. Pero habang nag-uusap kami noon ni Tatay, itong pinsan kong si Manilyn anak ni Tiyo ay nakatingin sa akin na para bang aligaga. Sinisiplatan ako na may kakaibang pahiwatig. Habang ang kapatid naman nito na si Jojo ay sinangbit ako tapos sinabing mamaya daw ay gagala kami. Tumango naman ako noon pero nagtanong ako kung saan ba tutungo. Ang sabi niya sa may babaan lang. May kabubukas lamang kasing bilyaran at doon kami tatambay. Pero biglang sumita itong si Manilyn. Wag daw. Kung gagala daw ay dapat may araw at wag sa gabi. Napangiti na lamang si Jojo at sinabing bukas na lamang. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan, mga kalahating oras lang, nagtataka ako gawa ng sinara ng tiyo ang pintuan. Maging sa likod at yung emergency exit, ikinendado pa. Yung mga magulang ko ay naroroon sa may sala. Umiinom si kuya kaya sinasabayan ni tatay noon. Bali nagtatagay sila kasama ni tiyo. Kahit maaga pa. Dito ko naalala ang sinabi ni Roger noon. Yung tungkol sa aswang. Nagkibit balikat ako tapos umakyat sa may itaas. Doon sa pinakadulo ang silid na napili ko. Gusto ko kasi mag-isa. Ayoko na may kasama sa silid noon. Nakabukas naman ang bintana kaya dumungaw muna ako. Wala na akong nakikita mga tao sa labas noon. At lahat ng mga bahay na natatanaw ko, sarado ang pintuan. Nanibago talaga ako noon. May tindahan kasi na magkakasunod at sa pagkakaalam ko, tambayan ito ng mga lasinggero dati. Pero sa pagkakataong yon, nakasara ng mga tindahan. Dapat mga 10:00 pa'y nagsasara. May videoke pa nga doon pero wala na talagang tao. Hanggang sa may kumatok. Narinig ko ang pagsambit ni Jojo. Sabi nito ay magkwentuhan muna daw kami. Pero narinig ko din ang boses ni Manilyn. Hindi ito ay matulog na raw ako. Huwag na daw itong mang-disturbo. Bali pa nga na itong si Jojo tapos kaidaran ko din yon. Magkakasama kami dati ni Roger at Jojo sa laro. Pagkabukas naman ng pinto ay nakita ko si Jojo na papaalis na. Tinawag ko yun at sinabing magkwentuhan muna kami. Pero hinila ito ni Manilyn.
Nakatitig sa akin si Jojo na animoy malungkot ang mukha niya. Hindi ko alam bakit ganito si Manilin. Bakit parang sa lahat na lang ata humaharang ito. Matapos maghapunan, si Jojo ay naroroon sa may sala, sa may dulo. Tinawag ko ito pero tinawag naman siya ng kapatid niya. Kapag lumalapit sa akin si Jojo ay iniiwas naman ito ni Manilin sa akin noon. Naisip ko na kapangit naman ang ugali nito. Samantalang dati mabait naman. Mapukulit pa nga tapos sobrang pilya. Hindi ko na lang binigyang halaga. Bumalik ako sa loob at tumungaw uli sa bintana noon. Maingay sila sa baba. Nagkakasarapan ng inuman. Maganda tumambay sa silid na napili ko. Pabor ang hangin. Hanggang sa walang ano-ano, umalingas-ngas ang puno na natatapat mismo sa bintana. Kung hindi ako nagkakamali ay duwat ito. Matayog at lampas bubunga ng habog. Malawak din ang sinakop ng lilim niya. Akala ko ay kung ano lang. Sinipat-sipat ko pa yun. Hanggang sa napakunot ang noo ko dahil may naaninag akong imahe nun. Pusturang tao. Gumagapang ito sa sanga hanggang sa mabilis na lumundag pababa. Napakatayog nun. Pero tila wala lamang dito ang pagkabagsak niya. Hindi ko din madetalye kasi nga mabilis na pangyayari yon. Bigla akong kinabahan. Dito ko na naisip na totoo ang mga sinabi sa akin ni Roger. May aswang nga sa lugar. Hindi naman pwedeng sabihing normal na tao yon. Walang sino mang makakagawa nun. Isinara ko ang bintana at kagad akong bumaba. Sinabi ko sa kanila doon sa sala na may nakita kong aswang doon mismo sa puno ng duhat at mabilis na lumundag sa baba. Walang ano-anong lumabas si Tio. Sinundan ko ito habang sila Kuya Johnny nakatingin sa may pintuan. Nakita ko ang Tio na tumatakbo habang sumisigaw ng pangtaboy. Sabi nito ay wag daw magtatangka dahil siya mismo ang papatay dito. Bugaw ng bugaw ang Tio hanggang sa bumalik na lamang ito. Ang sabi pa ay baka napadaan lamang daw yon. Matunog talagang aswang sa kanila. Kanina pa daw dapat niya sinabi ito pero wala sa tiyempo. Ang sabi naman ng nanay ay wala naman umanong aswang sa lugar dati pero yun na nga wala namang aswang dati. Hindi ko alam kung kapitbahay lang ba namin dito Marami na kasing bagong lipat. Hindi naman pwedeng kung sino na lamang yung pagbintangan kasi nga walang pruweba. Pumasok na daw kami sa loob, sabi ni Tio noon. May sinabi pa ito. Yun daw ang dahilan kung bakit nabahala sila nang mapabisita kami. Parehas sila ng rason ni Roger. Kaya nakumbinsi talaga ako. Isa pa, nakita ko din Hindi man malinaw sa akin ang postura pero natakot talaga ako. Parang babae yun. Nakasaya. Saya na bulaklak ang pintura. Para bang ayaw ko nang matulog mag-isa. Pero naroroon na at nakapagbitaw na rin ako ng kataga na ako lang mag-isa nun. Nakakahiya namang bawian yun. Nanunukso kasi itong si tatay. Natigil ng inuman. Kapwa na kami noon nasa kanika nilang silid. Sila nanay ay nasa may bulwagan banda. Ang kapatid ko naman ay nasa sunod na silid ito. Tapos may isang pagitan bago pa ang silid ko na nasa dulo. Sila Tio, sa baba kasi ito natutulog. Gusto sana ng kuya na doon siya sa kasunod na silid na napili ko kaso sabi ng Tio ay marami umanong gamit. Marumi, malikabok. Kinandado niya daw yun kasi nga baka may mga sapat at ahas na nananahan. Pasado 11:00 ng gabi. Antok na ako noon. Pero pinipilit kong magising kasi nga naiisip ko lagi yung aswang. Baka bumungad na lamang ito sa harapan ko. Hindi pa naman pulido ang kandado sa may bintana. Mayugyug nga lang ito pipihit na ng kusang trangkador Yun bang sinaunang sara ng pinto. Kahoy na may pako sa gitna tiniikot lamang ito. Ganoon ang trangkador sa dalawang bintana noon. Hanggang sa narinig kong umalingas-ngas muli ang puno. Napabangon ako.
Talagang kinabahan. Gusto kong lumabas pero natakot naman ako gawa ng madilim sa pasilyo. Pinatay ang ilaw doon. Tsaka hindi ko kabisado kung nasaan ang switch banda. Hanggang sa nakarinig na ako ng huni. Hindi ko mawari kung ano yon. Para bang malaking ibon. Nakakapangilabot. Mahina lang yon. Hindi ako napapakali. Idagdag pa dyan na bigla na lang umalinsangan. Napakainit. Para bang tanghaling tapat. Gumapang ako noon patungo sa bintana at marahan kong pinihit ang trangkador. Sinilip ang labas. Konting siwang lang. Nakita ko ang nilalang. Nasa may ibabaw ito banda. Nakatingala at nakakapit sa maliit na sanga. Galing sa kanya ang tinig na ito. Malinaw ang imahe kasi nga maganda naman ang panahon. Namimituin ng kalangitan. Tinitignan ko lang ito. Pero maihi-ihi na ako sa takot. Hanggang sa hindi ko sinasadya at nasagi ko ang maliit na figurin sa may dibisyon. Nalaglag yon na naglika ng ingay. Pero hindi talaga ako gumalaw. Tumingin ang nilalang sa may silid ko. Kung hindi ako nagkakamali, kung saan ako nakasilip noon ay yun din ang tinititigan niya. Sinara ko ng marahan ang bintana. Tapos yung tranggador ay tinalian ko ng tela. Napapamura ako. Marahan ako noong gumapang patungo sa ilalim ng higaan. Nagtago ako doon. Baka kasi pumasok ito sa may silid na yon. Nakikiramdam lang ako. Yung huni, parang pabigat ng pabigat. Lumalakas ito at ramdam ko ang direksyon nito ay patungo sa kinaroroonan ko. Habang naglilika ng ingay ang nilalang, nakaharap ito sa silid na yon. Hanggang sa umalingaskas ng malakas ang puno. Kumalabog ang bubungan. Ilang mga sandali pa, lumangit-ngit ito. Para bang may gumagapang sa may bandang itaas. Natatapat ito sa kabilang silid. Hanggang sa narinig ko na lamang ang langit-ngit ng gutter. Naiisip ko ng parang bababa at ito ay patungo yun sa may silid ko. Ang sunod ay ang kagaskas ng tingding. Tapos ay kumalabog ang kabilang silid nun. Alam mo yung parang may pumasok. Naririnig kong tinig dito. Alam na alam kong naroroon talaga siya sa kabilang silid. Lumabas ako ng higaan at inilapat ko ang tenga ko doon sa dingding. Naroroon nga. Humahangos ito at may kasamang ungol. Hindi ko alam kung naririnig din ba ito ng kuya ko gawa ng sunod noon ay silid na nga ng kuya. Inaantay ko noon na may mga magigising umabulabog ang lugar pero wala. Napakatahimik. Ako lang atang gising sa mga puntong ito. Hindi talaga ako nakatulog noon. Nakikiramdam lang ako noon. Hanggang sa nag-umaga na lang, hindi ako nakatulog. Nang magising na sila ay sinabi ko sa kanila ang natunghayan ko. Na nakita kong muli ang aswang. Lumundag sa may bubungan. Natingin ko ay bumabayon at gumapang sa dingding hanggang sa pumasok sa kabilang silid. Sabi naman ng tiyo ay huwag umano akong magbibiro. Nakasara daw ang bintana sa kabilang silid noon. Nakakandado pa nga umano ito. Kahit tingnan ko pa daw sa labas. Tiningnan ko yon at nakasara nga. Maigi kong inobserbahan ang bintana. May nakikita akong mga bakas, parang kalmot. Pero hindi malinaw. Hindi din kapansin-pansin kung hindi susuriin na maigi. Lilinawin ko lang. Nasa labas ako't nakatingala, kasama ng tiyo. Ayan tiyo, nakikita mo ba yan? Parang kalmot, di ba? Hindi naman. Dati pa naman yan. Tingnan mong ibang mga silid meron din. Sinipat ko naman ang silid nila tatay at nanay. May ganun din. May kalmot pero hindi lang talaga kapansin-pansin. Sinabi kong pwedeng nagkakamali ako pero yung nakita ko ay hindi yun guni-guni.
May tinig pa nga ng nilalang na para bang malaking ibon. Pero mahina lang. Hayaan mo mamayang gabi. Babantayan ko yung puno dyan. Dito ako sa labas matutulog nang maging kampante ka. Tara na, magagana tayo. Wala akong ganang kumain. Nasusuka ako. Nalamigan siguro ang sikmura ko kaya naman bumalik na lamang ako sa itaas nun at nagpahinga. Sa mga sandaling yun ay medyo kampante ako kasi nga may araw. Mapapaidlip na sana ako noon nang makarinig ako ng tila may nalaglag na bagay sa katabing kwarto. Napabangon ako. Kasunod noon ay lumangit-ngit ang dingding na para bang may sumampa. Natatapat mismo ito sa kung saan ako nakahiga. Napapailing ako noon. Naiisip kong may laman talaga sa kabila. Maaaring naroroon ng nilalang. Labis akong binabagabag noon. Kapag sinabi ko ito sa tiyo ko ay malamang pabubulaanan na naman yon. Si nanay at tatay habang kinikwento ko na yon, yung nangyari kagabi, napapailing ang mga ito. Sabi ay baka guni-guni ko lang. Nasobrahan lang daw ako sa kakaisip doon sa aswang kaya naging ganon. Itong takot na dala ko, may kasama ng malakas ang kuryosidad. Bumuntong hininga ako. Lumabas ng silid at nakita ko sila sa baba na palabas ng bahay. Magiinuman nata. Nakatitig si Jojo sa akin. Para bang may gustong sabihin ito pero nagdadalawang isip lang. Tinawag ito ni Manilyn. Naiisip ko noon na suriin ang kung anong meron sa kabilang silid. Ang problema ay nakakandado ito. Sinubukan kong kapain ang ibabaw ng pintuan dahil baka naroroon ang susi. Hanggang sa nakapansin ako ng may nakaumbok sa carpet. Binuklat ko ito at doon nakita ko ang susi nun. Sabi ko sa sarili ko ay malalaman ko din kung ano bang meron dito. Pumaba muna ako. Kahit ang anghang na mga mata ko noon ay tumambay ako saglit sa labas. Nagiinuman nga sila. At doon ito banda sa may kamalig na may katabing duyan ng gawa sa bakal. Naroroon si Jojo at pasipat-sipat pa sa akin. Ako noon ay nasa bukana lamang ng pinto. Nakaupo sa baitang ng hagdan. Maya-maya ay lumapit sa akin si Jojo. Sinundan pa siya ni Manilyn pero nang titigan ko ito, bumalik yon doon sa may kamalig. Tumabi sa akin ang pinsan kong lalaki. Tinapik-tapik pang balikat ko tapos sinabing mabuti umano at hindi daw pumasok ang aswang sa silid ko noon. Sana sumigaw daw ako noon nang malaman nilang nangyari. Sabi ko naman, hindi ko nagawa yun kasi nga napapangunahan ako ng takot. Binanggit ko kay Jojo na totoo ang mga sinabi ko. Na yun na nga. At dama kong lumundag talaga yun sa bubungan at pumasok sa kabilang silid. Sinabi ko naman kanina pero ayaw naman maniwala ng tatay mo. Ganun ba? Nakasara naman kasi yon. Pwedeng lumundag yung aswang sa bubong tapos umalis din yung kaagad. Yan din naman yung kadalasang reklamo ng mga tao dito. Tumatambay ang aswang malapit sa kanila tapos minsan pa nga, nasa bubungan nila. Hindi ko nga alam kung sa bakit dito banda yung nakatambay lagi. Wala naman kasi sa ibang lugar. Pero kapag tinataboy, umaalis naman. Pero syempre natatakot talaga yung mga taga dito. Kung napansin mo kagabi, sobrang tahimik na sa labas, diba? Hindi naman ganun dati. Wika ni Jojo. Matapos nun, pumuntong hininga ito. Nakita ko ang mukha na para bang naging malungkot. Panay ito tingin sa akin pero saglit lang. Sabi ko naman na kung pwede ba makita ang loob ng silid na pumapagitan sa bawat kwarto namin ni Kuya. Sumimangot ang mukha niya at mabilis na umiling nun. Ang sabi ay wag daw, dahil wala namang importante doon. Bakit ba? Gusto ko lang naman masuri yun. Titingnan ko lang kasi nga doon talaga narinig na may pumasok eh. Mabuti siguro si tatay yung kausapin mo dyan, Oro. Kasi nga maski kami ayaw niyang papasukin doon eh. Akuan kasi. May sasabihin sana ito pero tinawag naman yun ni Manilyn. Pinapadali ito kasi nga magpapasama daw siya para bumili ng mga soft drinks at alak. Nabitin ito Sir Seth na siya namang dahilan kung bakit mas lumakas ang kuryosidad ko noon. Umakyat ako sa may itaas. Buo na ang loob ko.
natitiyak akong may kinukubli talaga. May kutob ako na itong bahay na ito pinupuslitan ng aswang. Bakit? Kasi parating nagpaparamdam at ang may reklamo pa kadalasan mga kapitbahay lang. Yun ay batay din sa mga sinabi ni Jojo na doon lang at hindi sa ibang lugar. Napapaisip ako kung sakaling may aswang man dito sa bahay na ito. Pero sino naman yon? Wala namang ibang taong nakatira. 4 lang sila. Si Jojo, Manilyn, Tiyo Boboy, at Tia Suela. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob matapos ma-unlock ito. Lumangit-ngit ang pintuan kasabay ng pagtayuan ng balahibo ko. Madilim sa loob. Sobrang dilim na wala man lamang lusutan ng liwanag. Nilakihan ko ang pagbukas ng pinto hanggang sa napansin ko ang dingding na may tabing na mga tela. Carpet ito. Sumambulag sa akin ang napakabantot na amoy. Mabantot na masangsang. Para bang kilikili. Napapasimangot pa ako noon. Pinasok ko ang ulo ko at may nakita akong harang. Aparador ito na nakaharang sa bulwagan kung kaya't hindi ko makita ang kabuuan ng silid na yon. Hanggang sa nakarinig ako ng tila may gumagalaw. Kasabay naman ito ang boses na para bang galing sa ilalim ng lupa. Ungol lamang yun pero tunog babae. Hanggang sa lumakas yun kung kaya naman sinarhan ko kaagad ang pinto at kinandado. Kumpirmado na may laman nga ang silid na yon. Kinukutuban akong ito na ang aswang. Ang problema, sino ba talaga ito? Binalik ko ang susi sa ilalim ng carpet. Dali-dali akong bumaba ng bahay. Hanggang sa nakita ko si Jojo na nakasilip sa may bintana sa baba. Nang makita ko ito, nagtago yon. Tinawag ko pero't naglakad ng mabilis patungo sa likod ng bahay. Hinabol ko siya. Nakarating kami sa may kakahuyan. Doon ko siya nakita sa may tumbang puno na hindi ko mawari kung anong klase. Sinabi ko kaagad na nabuksan ko na ang pinto at may laman nga doon. Dagdag ko pa, pwedeng yun ang aswang. Nakatalikod sa akin ang pinsan ko. Paglapit ko sa kanya ay nakita ko ang kanyang mga mata. Lumuluha. Tinanong ko siya kung anong problema. Hindi ito kaagad nagsalita. Naupo yun sa may tumbang puno at nagpupunas pa ng mga mata. Bumuntong hininga ito. Tumingala at nagsabi ng mga katagang, "Iyan sana yung sasabihin ko sa'yo. Bibigyan sana kita ng babala. Ikaw lang naman yung nakakausap ko kasi nga nahihiya ako sa kapatid mo at sa mga magulang mo Ano Jojo? Totoo na may aswang doon? Totoo ba?" Oo, Horo. Totoo, mga 5 buwan ng pananatili ng aswang doon. Binalot ng kilabot ang buo kong katawan. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Lumilipad ang diwa ko sa may kawalan. Iniisip kong maigi kung sino bang aswang na naroroon. Muling nagsalita si Jojo. Dito ay katakot-takot na pagbubunyag ang narinig ko. "Kapatid ng nanay ko yon, diyan pinatira. Hindi ko alam kung bakit Sobrang perwisyo. Gabi-gabi nang gagambala. Hindi naman nakakapanakit pero hindi ako naniniwala na hindi pumapatay ng tao yan. Sinabi ko naman kay nanay na palayasin niya pero naawa daw siya." Dagdag pa ni Jojo, nayanggaw daw yon at ipinagamot pero hindi napagaling ng albularyo. Doon dinala at kinulong. Pero naawa daw ang nanay niya noon kung kaya kapag sinusumpong ay pinapakawalan. Hanggang sa ito na umano ang nagmamaniobra doon sa silid. Malayang nakakapasok at nakakalabas sa bintana. Ang problema, nagkataon pang wala daw umano ang nanay Suela niya saka pa kami napapabisita. Dahil kapag naroroon ang nanay niya, panatag sila. Napanganga ko noon. Hindi namin kaanak yon. Kaanak lamang nila Jojo ito.
sa side ng nanay niyang aswang. Pero bakit doon pinatira? Bakit pinabayaan ng tiyo na doon ito ipuslit samantalang isang aswang? Tapos bahay bakasyunan pa yon. Sinabi ko talaga yun kay Jojo. Dagdag ko pa'y wala bang ibang kaanak? Pwede namang sa iba siguro at Itali lang pero wag sa pamamahay na ito dahil kumun yun eh. Wala namang problema kung hindi aswang. Kahit sino walang problema. Pero ibang usapan na ito. Natatakot ako. Kinilabutan. Hinayaan ba naman yung aswang doon? Pero sa mga puntong yon, ang takot ko ay parang naiinis at galit. Sinabi ko kay Jojo na kukomprontahin ko ang tatay niya. Pero nakiusap ito sa akin na wag daw kasi nga baka mabulabog. Nililihim daw nila ito. Nagmamakaawa sa akin si Jojo. Wag na lang daw pansinin ng aswang kasi nga hanggang doon lang naman ito. Pero ayun nga, sinabi niya rin na hindi siya naniniwala na hindi ito mananakit. Hindi resonable ang paghahayag niyang hayaan lamang ito doon. Sabi ko ay hindi ko na lamang kukomprontay ng tiyo pero samahan niya ako doon sa may silid dahil palalayasin ko talaga ito. Matagal na kapagsalita si Jojo. Kitang-kita ko ang pagkatakot sa mukha niya. Kayo ba Sir Seth? Magugustuhan niyo ba yung ganito? Ginawang bahay ng aswang ang pamamahay ng angkan namin. Hindi pa namin kaanak. Maliban na lang kila Jojo dahil kapatid ng nanay niya. Pero wala itong karapatan na maglagay ng kung anong halimaw sa pamamahay na yon. Tumango si Jojo. Walang ano-anong doon kami sa kusina dumaan at tumakyat ng bahay. Dalawa kasi ang hagdan. May maliit doon banda sa kusina, habang ang malaki ay naroroon sa may sala. Pero habang papalapit kami sa silid, may tinatawag si Jojo noon. Hindi ko mawari kung ano yun basta parang senyas at kasunod nito ang katagang, "Umalis ka na ngayon din." Nagulat ako syempre. Bakit siya nagsangbit ng ganon? Aswang atang pinapaalis niya sa pagkakaintindi ko. Nagtanong pa ako kung bakit pero hindi naman ito sumagot. Siya ang nagbukas ng pintuan at ang unang pumasok sa loob. Hindi ako nakapasok kaagad gawa ng nilak niya yon. Hanggang sa narinig ko ang kalapagan sa loob. Maya-maya lamang ay binuksan niya ng pintuan at dito ay may liwanag na. Batig kong nakabukas ang bintana. Pumasok ako doon. Nagkalat ang kagamitan. Mas bumaho ang amoy. May arinola pa nga na punong-puno ng laman. Hinagilap ko ang aswang pero kahit anong hanap ko dito ay wala na ito. Nagtanong ako kay Jojo kung saan na ito pero ayon sa kanya, umalis na. Napatitig talaga ako sa kanya na masama. Hindi niya man lang inantay na makita ko ito. Siya na mismong nagtaboy. Lalo akong nagalit nun. Nagtanong ako kung ano ba talaga. Kung natatakot sila na naroroon ng kapatid ng nanay nila na aswang. Bakit parang sila pa ang pumoprotekta dito? Yun yung nararamdaman ko nun eh. Dapat ako yung tataboy pero inunahan niya ako. Hindi nakapagsalita si Jojo. Hanggang sa muli itong umiyak. Walang ano-anong bumaba ng bahay at tumungo siguro yun sa silid nila. Naiwan ako sa loob. Sinipat ko ang bintana. May nakita akong babae na naroroon sa may kasagingan. Sa likod ito na malaking puno ng duhat at nakasilip pero parang bata naman ito. Gulong-gulo ang isip ko. Alam kong may mali. Gusto ko sanang sabihin ito kila nanay kaso kasalukuyan naman noong nakikipagkwentuhan kay Tio. Naghahanap ako ng pagkakataon na makausap ang mga magulang ko. Hinantay ko talaga buong maghapon. Pagod ako buhat ng walang tulog pero iniinda ko ito. Pagsapit ng takip silim, may mga tama na sila ng alak. Nagkakatawanan na doon. Hindi magandang pagkakataon ito para sabihin ko sa kanilang problema ko. Mas lalo akong nagalit. Kinatok ko ang pintuan ng silid nila Jojo at Manilin. Hindi ako nagpakilala. Ultimong pagsambit ay hindi ko ginawa.
Dahil kapag nagkaganon malamang hindi ako pagbubuksan ni Jojo. Alam niyo bang may ibang duda ako? Hindi siguro yun ang kapatid ng nanay ni Jojo. Pakiramdam ko, nanay nila mismo yon. Wala dun sa bahay eh. Magrason man sila na naroroon ito sa namatay na kaanak pero hindi mapagkakatiwalaan kasi nga nagawa nilang magkubli sa amin. Hindi nagbukas ang pinto. Siguro nasilip ako nito. May bintana din kasi doon na makikita ang sala. Pero may takip yun ng tela. Hinayaan ko na lang. Pero hindi ako napapanatag. Yung pagdududa ko ay kulang pa ng pruweba. Umakit na lamang ako sa may taas. Nagbaon ng makakain. Kakubala na sila sa baba. Isinara ko ang bintana at nagmukmuk lamang ako doon. Hanggang sa dumilim na lamang ng tuluyan. Binuksan ko ang ilaw. Nag-iinuman pa din sila. Si nanay umiinom na rin. Pero hindi yung matatapang. Nakapagpalagayan sila ni tatay sa inuman lang din. Magkatrabaho sila dati at nagkayayaan ng magkaibigan na inuman at yun nga, nabuo ang kanilang pag-iibigan doon. Hindi ko ipagkakailayan kasi nga yun naman ang totoo. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Napakahimbing ng tulog ko noon. Nagising ako noon at nagkaulirat madaling araw. Pasado 2:00, lumabas ako ng silid. Nakita ko si Tiyo na naroroon sa may sala na tutulog. Sinipat ko ang silid na katabi. Pinakiramdaman ko ito pero wala akong naririnig na kung ano sa loob noon. Nauuhaw ako kung kaya bumaba ako at nagtungo sa may kusina. Bukas naman ang ilaw. Pagkuha ko ng baso ay napasilip ako sa bintana na malapit sa banggera. May nakita akong nakasilip pero mabilis na naglaho nun. Walang ibang laman ng isip ko noon kung hindi ito na yung aswang. Kumuha ako ng itak. Nasa ilalim lamang ito ng lagay ng plato. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa may likuran. Nagtaka ako dahil hindi yun nakakandado. Pero hindi ko na lamang pinansin pa ito. Sinilip ko sa labas. Wala naman akong nakikita maliban na lamang sa kakahuyan. May ilaw sa labas. May mga baboy kasi silang alaga doon pero hindi naman marami. Tuluyan akong lumabas noon. Sinipat ko ang bawat gilid ng bahay. Hanggang sa sinilay ko din ang itaas ng puno ng duhat. Wala akong nakikitang kakaiba. Wala din akong naririnig noon na alingasngas. Pabalik na sana ako sa kusina. Pero may nahagip ang paningin ko sa may kamalig banda. Parang may tao doon. Doon sila nag-inuman kanina. At naiisip ko na baka si tatay ito. Nakaupo lamang yun pero hindi malinaw sa akin yung mukha niya. Hindi kasi bukas ang ilaw. Maliban na lamang sa may bandang beranda ng bahay. Pero hindi naaabot ng liwanag ang kamalig. Lumapit ako pero habang nangyayari ito, bawat paghakbang ko noon ay maingat kong binabantayan ang paligid. Nung malapit na ako sa kamalig, napahinto ako kasi nga parang babae yun. Nakatalikod dito. At parang kumakain. Inangat ko ang ulo ko. Kumakain nga. Ito siguro yung nasa likod kanina na sumilip. Pero hindi naman aswang tingnan. Maayos yung buhok niya. Gumilid ako patungo sa bulwagan ng kamalig. Bigla akong hinila ang switch nun. Cord type yun. Yun bang may tali tapos kapag hinila, magbubukas ang ilaw. Sobrang nagulantang ako. Alam niyo ba kung sino ang nakita ko? Si Tia Suela. Asawa ng tiyo na siyang nanay nila Jojo at Manilin. Bitbit nito ang plato at ngumunguya-nguya pa yon. Maitim ang mga mata, pero maamo ang mukha na para bang natatakot sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siyang aswang. Tama ako ng hinala. Si Tia ang aswang nun. Ang kinakain nito ay puro kanin lang.
Medyo nakakapangilabot ang kanyang mga mata. Pero nakaramdam ako ng awa sa kanya. Tia Suela, ikaw yung aswang. Tumango ito ng 2 beses. Nakakaawa yung mukha niya. Nangingilid ang luha sa mga mata. Binaba nito ang bitbit na plato at tumalikod. Ang sabi nito ay wag daw akong lalapit nun. Malumanay na pagkabigkas yun na parang maiiyak na ito. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero hindi siya nagsalita. Humagulgol ito ng iyak. Ang sabi ay kinatatakutan daw siya ng mga tao sa lugar. Hindi niya mapigilan ang kanyang sumpong pero hindi naman daw siya nananakit. Sadyang gusto lang daw lumabas ng bahay ang kanyang katawan. Dahil mas maayos ang kanyang pakiramdam kapag ganon. Nagpapalingalinga ako sa paligid. Sinisipat ko noon kung may nakakakita ba sa amin. Tinabunan ko ng tela ang ilaw. Hinarangan ko lang para hindi tamaan ng liwanag sa loob ng kamalig noon. Pumasok ako at naupo sa tapat niya. Sinabi niya sa akin na baka daw ipagsabi ko ang nakita ko. Gutom na umano siya. Hindi siya nabibigyan ng pagkain kasi naroroon daw kami. Napaluha ako noon. Doon ko na napagtanto ang lahat kung bakit kinukubli nila ito. Nagsisi ako sa mga sinabi ko kay Jojo sa likod ng bahay at doon sa may silid. Hanggang sa nagsalita ang tiya. Nung pumasok daw ako sa loob kasama si Jojo, naroroon lamang daw siya sa ibabaw ng aparador. Nasa likod ng karton. Sumisiksik. Hindi siya pwedeng tumalon sa bintana dahil mataas yon. Maliban na lang kapag gabi na dahil kaya niyang gawin ang lahat. Kung ganon, ang nakita kong nakasilip sa kasagingan ay ibang tao. May duda ako doon pero dito ko palang nalaman na hindi siya ito. Humingi ito ng tawad sa akin. Dapat daw siyang umaasikaso sa amin at hindi si Tio Buboy. Dahil nga hindi ito marunong mag-alaga ng bisita. Wala daw ibang laman ng isip kundi alak. Mantakin niyo kahit nasa ganung estado ay may malasakit pa rin siya sa kanyang pamilya at sa amin. Sino bang hindi lulubag ang damdamin mo dyan, di ba? Kinuha niya ang plato at nagpatuloy sa pagkain. Ako noon ay sinabi kong mag-antay siya sandali. Babalik ako. Kumuha ako noon ng mga makakain na binili ng kuya. Ibinigay ko sa kanya yon. Kitang-kita ko yung gutom na gutom siya. Sabi ko sa kanya magpakitan lang siya sa amin. Ako nang bahala. Sa araw naman ay hindi siya sinusumbong. Pero ayon dito, baka daw mabigla ang pamilya ko. Si Tio daw ay nag-abiso sa kanya na huwag magpapakita nun. Nung kakarating pa lang daw namin. Hindi lang namin napansin na umakyat ng bahay si Tio at sinabihan siya na huwag lalabas. Kinandado pa umano ang pinto. Kahit na sinabi niya noon na ayos lang kapag may araw. Pero ayon kay Tio, papatayin daw siya nito kapag nagpakita. Wala umanong tiwala si Tio sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagluha nun. Giniit kong magpakita siya bukas. Palabasin lang nakakarating at ako ang bahala. Total lasing naman si Tio. Pag nagising ito ay ako na ang kakausap. Tapos ako na magsasabi sa mga magulang ko na dumating siya ng madaling araw. Yumakap ako sa kanya. Mahigpit na yakap talaga. Mabait naman kasi itong si Tia. Katunayan ay ito ay nag-alaga sa akin noon nang magbakasyon ako sa kanila. Nagpapakain, nagpapaligo, naguhugas ng puwet ko sa tuwing dumudumi ako. Tandang-tanda ko lahat ng yon. Matapos niyang kumain, sinamahan ko si Tia. Doon kami sa likod dumaan. Hawak ko yung kamay niya. Napakatigas. Dama ko ang mga ugat na matitigas noon. Yung mga kuko niya purong itim. Sabi ni Tia Suela, hindi umano buo ang kanyang pagiging aswang kasi hindi naman buo ang buwan. Nasaan yung halimaw umano siya 3 hanggang 4 na beses sa isang buwan. Pero magkakasunod na araw yon. Ngayon daw na maliit ang buwan at pawala na ito. Hindi na siya ganun kapangit. Pumasok kami ng bahay. Inihatid ko siya sa silid niya. Ako pa yung naglinis doon. Maging yung arenola na sa tingin ko ay nilinis niya sana ito kung wala lang kami doon pero ako nang nagtapon ng laman nito. Nahiya ang tiya kaya tinulungan niya ako. Inayos niyang higaan niya.
May mga damit doon sa aparador. Medyo mabaho ang tiya kaya sinabi kong maligo siya sa umaga. Ayon dito ay pagkatapos na lamang daw maayos ang silid. Sa mga puntong yun ay wala na yung pangingitim ng kanyang mga mata. Wala na rin yung mga ugat niya na para bang mga bulate. Normal na ang kuko niya. Pasado 4:00 na noon. Bumaba ito ng bahay at naligo sa banyo. Matapos nung nagbihis ang sinabi kong ako na ang bahala mamayang pagsilang ng araw. Ay na nga, ang nangyari ay doon kami sa kusina. Sinasamahan ko itong magluto. Na makita kami ng tiyo. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Para bang may gustong sabihin pero nagpipikil lang. Hanggang sa napansin kong nagsenyas ito kay tiya noon. Pero ako nang lumapit. Sinabihan ko lang si tiya na ipagpatuloy niya lang ang pagluluto noon. Hinila ko sa sala si tiyo. Tapos yun pinaintindi ko. Sabi ko'y alam ko ng lahat. Si tiya ang aswang at nakausap ko ito. Naawa ako sa kalagayan niya. Gutom na gutom ito dahil lang sa hindi lumalabas at nagpapakita sa amin. Kumakain lamang ng kanin sa may kamalig. Papasensya ka na. Naging aswang kasi siya. Hindi namin napipigilan yung sumpong niya. Lumalabas talaga siya sa gabi. Ayon sa albularyo, huwag daw magpakumpiyansa. Baka manakit. Alam ko po yun, tiyo, dahil sinabi niya naman sa akin. Sabi ng tiya, wala ka daw tiwala sa kanya. Pero ako po meron. Dapat sana sinaktan niya na ako pero wala siyang ginawa kundi ang mag-iiyak. Tiyo, asawa mo siya. Aswang man yan pero dapat inintindi mo. Para naman pong kontrolado niya yung sarili niya eh. Kahit nasa ganyang kalagayan siya. Alam mo bang sinabi niyang siya daw dapat yung aasikaso sa amin pero pinagbantaan mo na papatayin? Hindi ko naman ginusto to eh. Iniisip ko din yung kalagayan ninyo. Nagbabantay din ako sa albularyong gumamot sa kanya dun sa Naval. Nawaan niya ng aswang na kumari niya. Nagkasakit kasi yun tapos dumalaw siya. Wala siyang alam na pinasaan siya sa pagiging aswang. Walang tumanggap ng pagiging aswang sa pamilya eh. Sa kanya pinasa horo. Wala na po akong kung anong nangyari. Basta ang sa ngayon tiyo, intindi niyo siya. Hanapan niyo ng paraan na kapag sinusumpong. Ang sabi naman ni tiyo, katagalan daw ay hindi na magiging madalas ang sumpong. Ito ay ayon sa albularyo. Natural lamang umano sa bagong yanggaw maglalabas sa gabi. Sabi ko naman, ganun naman pala kapag nangyari na mas magiging maayos ang tiya. Basta't iparamdam lamang dito na tao at hindi aswang kasi nga nasasaktan din si tiya noon. Palabasin lang natin na kakarating lang ni tiya. Ikaw na magpaintindi sa mga anak mo basta sabihin mong alam ko ito at walang problema. Niyakap ako ng tiyo noon. Nakita ko naman si tiya noon na napupunas ng mga mata habang nakatitig sa amin. Subayan niya sa ako ng pagtango. Lumapit ako noon at sinabihan kong ayos na ang lahat. Yun na nga ang nangyari. Given naman ay magtataka mga magulang ko na dumating na si tiya. Sinabihan kong kaninang madaling araw dumating. Nalaman kasing naroroon kami kaya umuwi ito. Dagdag ko pa, yung namatay na kaanak ay nailibing na. Tatambay sana si tiya roon pero nalaman na bumisita kami. Naging maayos ang pagkapaliwanag ko na yun kasi nga wala namang naging reaksyon ng mga magulang ko. Natuwa pa mang ito. Masayang-masaya ang tiya ko. Ako naman, ang sikip ng dibdib ko na para bang kinurot ang puso ko. Batid kong galak na galak talagang tiya noon pero sa mga sandaling ito lang nabigyan ng pagkakataon. Nagkausap kami ni Jojo. Nagkaintindihan kaagad. Nagpasalamat ito sa akin. Humingi naman ng tawad si Manilyn pero ginitian ko lamang at sinabing walang problema. Hindi biro ang ganoong kalagayan. Masasabi kong itong mga naging aswang ay hindi nila ginusto ang nangyari sa kanila. Labis silang nasaktan at binalot talaga ng kalungkutan. Sa ngayon ay patay na si tiya. Nagkasakit. Masama pala sa katawan ng parati na lamang kontra sa katawan ng kinakain. Hindi ko alam kung sino ang napasahan ng pagiging aswang pero para sa akin, walang problema. Kahit sino pa sa kanila. Katunayan ay parati ako nagbabakasyon doon. Kahit nga ako lang mag-isa. Hanggang sa nagkaroon na ako ng asawa. Nagtatanong ako kung sino ang napasahan sa kanila pero walang umaamin. Ang sabi ng tiyo ay hindi daw pinasa.
namatay lamang daw yan. Pero hindi ako naniniwala. Nalaman ko na sa oras na malagay na sa bingit ng kamatayan ng aswang, maghahanap ito ng mapapasahan. Dahil kapag hindi ay magdudusa siya at hindi mamamatay kahit nagkakasakit. Pero hindi maganda yon dahil magpapahirap lamang sa kanyang kalagayan at katagalan daw ay magiging amaranig ito. Mas maigi nang mamatay na lamang kesa maging ganon. Kaya ipinapasa talaga ang pagiging aswang.